God is good? All the time? Amen. Wait lang. Nag-ano na po ako nag-upgrade. Yeah. Kasi po, ang hirap po ng mata ko, malabo kahit may salamin. May nag-sponsor sa akin nito. Thank you, Lord. Thank you sa nag-sponsor nito. Praise God. Para makita ko ang aking babasahin. Okay po? Sige po, tumayo tayong lahat at basahin natin ang ating text. Okay? Salamat, praise team. Nandoon na po ang mensahe sa mga kanta nyo. Thank you. Praise God sa praise team natin. Sige po. The right way. Sige, diyan muna tayo. Diyan muna tayo sa ating text. Psalms 139, verse 23 to 24. Okay? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. 24. And see if there is any offensive, sa iba pong translation, wicked or offensive way in me, and lead me in the everlasting way. Amen. Manalangin po tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa oras na ito, Panginoon, naririto kami sa iyong harapan na tunay na humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa mga kalikuan ng aming pag-iisip, Panginoon. Lord, kung ano man po ang mensahe na nais mong ihayag sa amin sa umagang ito para sa mga anak mo na naririto, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang magsasalita, ang banal na espiritu ang siyang magsasalita. Ako ay tungtungan mo lamang, mouthpiece lamang ako ng iyong mga sasabihin, Panginoon. Lord, speak. We are your servant. We're listening. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Pwede na pong umupo. Okay po. Yung ating title, sige, ayan na yung title natin. The right way to start a new life. Bakit may new life? Kasi may old life. Di po ba? Bakit kailangan baguhin ang buhay? Every day dapat binabago yung buhay. Hindi lang naman na pag malapit na ang bagong taon, saka lang tayo magkaroon ng pagbabago. Kundi araw-araw may pagbabago na ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? So ito po, kasi po, yan yung title na yan. Kasi, matatapos na po tayo sa 2025. Ilang araw na lang. 15 days or 16 days na lang, New Year na. 2026 na, nilagpasan ko yung Pasko. Sige, ilang araw na lang, Pasko na. Basta yun, malapit na ang Pasko. Tinatandaan ko yung mag-New Year na kasi sa message ko po. Okay. So, marami ang nagsasabi na pagdating na ng katapusan ng taon, marami ang gustong magbagong buhay, maraming gustong baguhin ng ganito, baguhin ng ganon. Di po ba, alam nyo yan, kung mayroon kayong, sabi nga kanina ni Teacher Josie, na nagpapalinis siya ng kanyang puso't isipan, kasi may mga bagay tayo na kahit ano man ang gawin natin, binabago tayo ng Panginoon, mayroon pa rin dapat baguhin sa atin. So yan po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Sige po, ang sabi po dito, sige basahin ko yung konti lang, maiksi lang na introduction. Pagdating na po, papunta na po sa 2026, ang maraming tao nga gusto nila fresh start. Fresh start sa relationship, sa work, fresh start, siguro pwede natin sabihin na sa faith, sa pananampalataya mo, parang naglalaylay, sumasablay ka itong 2025. So kailangan sa 2026, siguraduhin ko, Lord, tulungan mo ako upang mas mapalakas ko ang aking pananampalataya. Mag-renew ako ng aking faith sa iyo, Panginoon. Okay po? Tapos, ang sabi dito, no, na sa aking pong pag-research, na si Haring David ay nagpapakita ng right direction. Hindi pagbabago sa labas, kundi pagbabago sa puso. Yun nga po yung text natin kanina, Psalms 139 verse 23 to 24. David invites God to search his heart, test his thoughts, and lead him in a way everlasting. So, ngayong umaga, paano nga ba? Ano nga
ba ang tamang pamamaraan upang magkaroon, upang mangyari, upang maganap, upang maging effective ang bagong buhay na nais natin? Hindi, ako lang ba ang gustong magbagong buhay? Ako lang? O siyempre marami dyan sa inyo na gusto nyo rin baguhin na kung ano man yung style ng buhay nyo 2025 towards 2026. Okay po? Ang sabi nga, ang narinig ko at nabasa ko, na kung ano po yung ginagawa natin ngayon, ito ngayon yung last days ng 2025, kailangan maganda at mabuti. Kasi kung hindi, yung 2026, yun din po ang gagawin mo. Diba? Hindi naman pwedeng iwanan mo yung sink, yung lababo mo ng maraming plato na hugasin, na hindi mo hugasan. Abay, babalikan mo yun kung iniwanan mo man siya magdamag ng maraming hugasin. Babalikan mo po yan kinabukasan at huhugasan. Ganun din po ang sinasabi na pagbabago ng ating mga buhay. Na kung anong iniwan natin, masama ang iniwan natin, masama din ang magiging karugtong. So kung mabuti ang iniwan natin ngayon, ilang araw na lang, dudugtong po yun ng mas mabuti pa. Sa tulong ng ating pag-aaralan ngayon, sa tulong po ng example ni Haring David. Okay. Paano nga ba? Paano nga ba natin makamtan o maging effective ang bagong buhay na nais natin sa ating mga buhay? Okay. So may tatlong bagay po tayong dapat pag-usapan ngayong umaga, no? Ang unang request, kasi ito pong ating text na ito pa ay last part ng 139, Psalms 139. At ito po ay personal prayer ni David. At ang kanyang unang prayer request, marami tayong prayer request. Ang unang prayer request ni David, number 1, let God search your heart. Let God search my heart. Okay? So, search me, O God, and know my heart. Yun ang sabi ni David. No? Na siyasatin mo ako, Panginoon. At alamin mo ang puso ko. Kung ito bang puso ko ay mayroon pang karumihan. Kung ito bang puso ko faithful pa sa'yo. Kung ito bang puso ko ang laman nito ay ang paglilingkod sa'yo. At ang pagmamahal na palagi kong sinasabi, I love you, Lord. I love you, Lord. Yun ang nais ni David. Sa siyasatin ang kanyang puso, alamin kung ano ang laman. Mga kapatid, ano ba ang laman ng ating puso ngayong umaga? Ano ba ang laman na dapat siyasatin ng Diyos? Kasi po, ang Diyos lang ang nakakakita ng ating puso. Kaya nga siya tumitingin lang sa puso Hindi sa kung anumang panlabas na anyo sa puso. Kasi bakit puso? Bakit puso? Sa Proverbs 4:23, wala po dyan. Sige, basahin ko. Makinig na lang po kayo. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Oh. Guard your heart. Ang sabi dito, ingatan mo at alagaan ang inyong puso. Dahil pagkat yan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Di ba sabi sa Bible, if your heart is full, the mouth speaketh. The abundance of the heart, the mouth speak. So, ang puso talaga ay mahalaga sa atin. Kasi, ang puso ay mandaraya. Mapanglinlang. Ito pa, isa pa. Jeremiah 17:9. Kung ang puso ay mandaraya ng higit pa kaysa lahat ng bagay at totoong masama, sinong makakalam? Totoong masama ang ating mga puso. Kasi kahit ako, kahit sino, hindi natin nakikita ang puso ng ating kapwa. Kung ano man ba ang laman ng mga puso ba niya, nagsasabi ba yan ng totoo? Pag sinabi bang mahal kita at ikaw lang talaga, wala nang iba? Yan ba ay totoo? O mayroon pang iba? Kung sinabi mo ba na Lord, talagang maglilingkod ako sa'yo, from now on, starting today, Lord, 2026, January 1, 2026, maglilingkod ako sa iyo. Yun ba ay totoo? So, ang ibig sabihin na masama, puno ng kasamaan ng ating mga puso. Okay?
Tapos, ang sabi pa dito, ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso natin. Okay? Acknowledge that God knows everything about us. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. Hindi rin tayo pwedeng magkunyari. Hindi rin tayo magsabi na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Diyos. Ang totoo pala, hindi. Hati pala. Paglinggo, Kristiyano ka. Nagpapakita ka ng faithfulness mo bilang Christian. Pero paglabas mo sa simbahan, iba na. Sa mundo ka naman, ang mundo naman ang iyong tinatangkilik at sinasabing, dito ako. Mas gusto ko dito. So ang puso ay mapanlinlang, mapangdaya at masama. Yun ang puso ng tao. Okay po? David recognized that walang nililihim sa Diyos. Sinabi ko na, walang maitatago sa Diyos. Saan ka man magtago, nakikita ka ng Diyos. Okay. Dahil ang Diyos ay all-knowing. Alam niya. Kilala na niya tayo. Bawat himaymay ng ating laman, hindi pa man tayo ipinaglihi pa lang yata tayo ng ating nanay o hindi pa. Sabi nga mga tatanda, nasa sabaw ka pa lang ng tugabang. Tugabang yung saluyot, tawag sa amin sa Bacolod. Tugabang, na lumalangoy-langoy ka pa lang doon, alam na ng Diyos. Kung ano at sino ka, kung anong purpose niya sa buhay mo. Alam niya, natatayo ako dito ngayon at magsasalita ako dito. Alam ng Diyos. Kaya wala tayong itinatago, wala tayong pwedeng itago sa harapan ng Panginoon. Christianity lahat ng tao sa panahon ngayon, dapat ay i-admit nila na tayo ay pwedeng humingi ng tawad sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos. Kasi tayo ay mga makasalanan. Okay. So, ibig sabihin, kung ang puso natin ay may panglinlang, ang daming laman ng puso, hindi na isa-isahin. Kayo, alam niyo po ang mga laman ng puso niyo. Alam niyo po kung anong hihingi niyo ng tawad sa Panginoon. Alam niyo po kung ano po ang babaguhin ninyo sa mga panahon na ito para tumawid tayo sa year 2026. Okay. Humbly invite God to examine our motives. What is our motives? Ano ba ang mga motibo natin? Sincere ba tayo sa mga motibo natin? Totoo ba? Totoo ba na tayo ay nandito ngayong umaga na ito? Kasi gusto natin magsamba, maglingkod sa Diyos na buhay. Totoo ba kaya tayo nandito? Hindi lang dahil may gusto tayong puntahan dito. Kaya tayo nandito at dapat yun ang mangyayari. Dahil hindi lang na magkita-kita tayo, kundi gusto nating makita at maramdaman ang presensya ng Diyos sa mga oras na ito. Amen? Siya po ang number one, sabi sa kanta. Siya po ang number one sa buhay natin, kaya ang motibo natin ay tama. Hindi po mali ang motibo natin, kasi siya po ang number one sa buhay natin. Okay. Sunod po. Kasi kailangan nating medyo magmadali. Okay. So, David allowed God to look into his intentions. Ang motives at intentions ay parihong dapat ipakita at ipaalam natin sa Panginoon na ito po, hindi pala ipaalam, dahil alam niya. Dahil alam niya kung ano ang motives mo, alam din niya kung anong intentions mo. Okay, many Christians hide wrong attitudes. Pride, jealousy, bitterness. Ang pride po, yung taong ma-pride, ay wala pong pupuntahan na maganda. Kapahamakan lang. Ang jealousy ay kasalanan. Ako dati, sobra akong selosa. Selosa ako noon. Kasalanan pala yun. Alam niyo, pag selosa ang tao, kung ano-anong lumalabas sa bibig niya. Kasi pag silosa ang tao na wala namang katotohanan, alam niyo po ba kung ano nangyayari? Demonic attack ang inyong sasalubungin. Siya po ang magsusulsul sa'yo. Sabihin mo to, sabihin mo yan. Umbagin mo yan. Lumayas ka na. Malis ka na. Hindi ka niya mahal. Marami ibang chicks yan. Yun po. Pag ang tao siloso, ang dyablo
ay number one na kumikilos at sinasabi niya, ito palang gusto mo ha? Sige, sunsunan kita dito. Ito palang type mo eh. So dapat hindi ganon. Hindi gan lalo na sa mga kabataan natin, mga young people, na hindi nila alam kung anong feeling ng nasasaktan o baka alam na din. Pero kung hindi nyo pa alam ang feeling ng nasasaktan, please wag na lang muna kayo mag-boyfriend o mag-girlfriend. Kasi masakit ang pag-ibig po, ang nagmamahal, sa umpisa masarap. Pero pag tumagal-tagal na hindi na po masarap, hindi na po maganda. Sa umpisa lang, sabi, roses, love is like a roses. A bed of roses. Yes, but marami rin siyang tinik. Maraming tinik na dadaanan. Sabi nila, bakit pag totoo kang nagmamahal, nasasaktan ka? Kasi totoo na yung nararamdaman mo. Lahat sensitive ka na. Pero hindi rin tama. Okay po? Hindi tama na basta-basta na lang tayo mag-accuse o gagawa tayo ng bagay na mapapahiya lang tayo sa huli. Okay? So, ang sinabi po dito yung bitterness. Ito naman, yung bitterness na nararanasan ng tao, dapat maalis dito sa atin. Ano ba yung bitterness? Mapait na parang ampalaya. Mapait na parang ampalaya ang pagmumukha. Kasi po, bakit mapait na parang ampalaya? Busy, trabaho ng trabaho, work. Wala nang pahinga, hindi na kumakain sa tamang oras, hindi na kumakain ng masarap na pagkain. Pagdating sa bahay, galit. Galit pagdating sa bahay, galit, nagagalit, nag-aangil. Kasi nga, pagod na. Bakit hindi bigyan ng chance ang sarili na magpahinga? Pati pagsimba, hindi na nagsisimba. Kasi busy. Yun po ang mukhang ampalaya na lagi na lang nakasimangot kasi wala ng peace of mind. Wala na siyang pahinga. Oo nga, breadwinner ka. Dapat hero ka, di ba? Kasi breadwinner ka ng family o ng iba pang kasama mo sa buhay. Kaya lang, dahil maangil ka, lagi ka nagagalit na rin sa'yo ang pamilya mo. Di ba hindi maganda? Pero kung tayo may pahinga at talagang inaalay natin sa Diyos ang isang araw na itong linggo, pahinga ito po. Pahinga po ito sa sobrang busy ng mga tao. Okay. Ang sinasabi po dito na a right new beginning starts with honesty before God. A right new beginning starts with honesty before God. Ang tamang pagsimula ng bagong buhay ay ang pagiging totoo sa Diyos. Kahit hindi naman tayo magsabi ng totoo, alam ng Diyos kung nagsisinungaling tayo eh. Pero mas maganda kung nagsasabi tayo ng totoo sa Kanya. Amen? Yun lang naman ang nais ng Diyos ay maging totoo tayo sa Kanya. Pero alam niya kung totoo ka o hindi. Okay? So ang honesty, ito, ipaliwanag ko lang, hindi ko to pwedeng kaligtaan. Ang honesty ay, in Greek word, kung bakit ko to sinearch, kasi ang honesty, ang hirap hanapin sa tao. Mahirap ang honesty. Okay, so sinearch ko to sa Greek word. At ang sabi po sa Greek word ng honesty ay timiotita. Timiotita. Okay? Timiotita. Okay? Ang ibig sabihin po nito, hindi lang basta honest ka, hindi lang basta totoo ka. Honest ka ngayon, bukas hindi. Honest ka ngayon, totoo sasabihin mamaya, hindi na naman. Nang ganun. Okay? Ang ibig po sabihin ng timiotita ay may word of honor. May word of honor ang isang tao, may integrity. Yun ang kalakip ng honesty. Mayroong worthy, yung karapat-dapat, yung kapanipaniwala. Dapat paniniwalaan, pagkakatiwalaan. Yun po ang kasama niya, okay? At, especially spiritual context, mayroon kang sincerity sa iyong mga sinasabi. Sincerity in speech signifies moral wholeness. So, ibig sabihin, pag nagsalita ka, dapat ang buong pagkatao mo nagsisignifies na ikaw ay honest. Hindi pwedeng nagsasalita. Kabuuan ko. Kaya, Lord, delisin mo ako. Kasi may ganun ako eh. May time na
Ang white lies is still lies. Eh. Para lang may cover up ka, no. Kaya nga honesty is the best policy, sabi ng mundo. Pero sabi ng Diyos, sabi sa Bible, ang pagdating po sa tawag dito sa spiritual context, mayroon kang sincerity when it comes to speaking or my word of honor. Amen? Okay. At ang sunod po ay, ayan na, dito na tayo sa ating, yung prayer request ni David, number 2. Yan, prayer request. Dapat maging prayer request din natin dito para tayo makatawid sa 2026. Linisin natin ngayon ang 2025 na natira. Okay? Sabi dito, let God correct your thoughts. Oh. Let God correct your thoughts. Let God expose wrong thinking. Okay? Alam niyo po, hindi naman ibig sabihin ng Diyos na i-expose na yung masamang ikaw para ipahiya ka eh. Hindi naman yan i-expose na ipahiya ka o parusahan ka or something na mapasama ang loob mo eh. I-expose ni Lord sa'yo ang mali mong ginagawa para alam mo. Kasi may mga bagay, may mga pagkakataon na hindi natin alam. Hindi natin alam na mali na pala ang ginagawa natin. Akala natin okay lang. Pero nakasakit ka na pala ng iyong kapwa. Hindi okay. So dapat, tanggapin natin kung ano man ang i-expose ng Diyos. Ganon si David eh. Alam niyo kung mabasa niyo yung story ni David sa kanyang personal prayer, ay maiiyak kayo. Kailangan wala na tayong time para mag-iyakan pa. Mamaya na tayo mag-iyakan. Okay? Okay, so, ang ibig sabihin po, test me and know my anxious thoughts. Sabi ni David, subukan mo nga ako, sayasatin mo ako, Lord. Ganon si David. Tayo, kinukorek na tayo ni Lord, ang yabang pa natin eh. Yabang pa natin, parang patay mali. Kahit alam natin na mali tayo, pero patay mali. Okay? Kasi pretentious tayo eh. Nagpipretend tayo na we are all right, we are good, we are correct. Yes. Di ba na? Okay. So, ito na, tuloy na tayo. Okay? A, let God expose wrong thinking na sabi ko na, di ba? David understood that wrong thoughts leads to wrong actions. Ang masama at mali na kaisipan ay magdudulot ng masamang at attitude at ano pa? At mga kilos. Yung mga kilos natin, hindi natin alam na mali. Pero nagpipretend tayo na tama. Nakikita tayo niya ng Diyos. Okay. Okay, bigyan natin ng example si David. Si David po ay a great warrior. Maiksi lang. A great warrior, malakas, matapang, na mandirigma. Pero pagdating sa tukso, mahina. Okay? So hindi lang po tayo nag-iisa. Si David po number 1 na naging mahina sa tukso. Noong dumating si Bathsheba, siya walang ginawa eh. Dapat pumunta siya sa war eh, sa labanan eh. Ay, umakyat ba naman sa tore? At namamasyal, nakita niya si Bathsheba naliligo. Eh, nung panahon na yun naman ang banyo noon, walang cover, walang top or cover o... Basta wala, naabutan ko pa yan eh, sa lola ko eh, walang cover. Ang batalan tawag, di ba batalan? Nakita niya ang ganda-ganda ni Bathsheba. Imbis na tumingin siya sa taas, tumutok siya kay Bathsheba. Okay? So, pinatawag niya, inalam niya, at pinakuha niya si Bathsheba at dinala sa kanyang bahay. Siyempre, hari ka. Walang pwedeng tumanggi sa'yo. Kay may asawa ka pa. No? Huwag naman mangyari yan ngayon. Na kahit may asawa, mga agaw tayo ng may asawa. Okay. Ay, tawag dito, ang ginawa ni King David ay napakasama. Sobrang matindi. Pinapatay pa niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, para ma-cover up na kung mabuking man, ay patay na. Mabubuking mo pa ba kami, patay ka na. Ganun kasama po. Pero may mga consequences po yan. Hindi ko na nakukwento sa inyo. Basahin nyo na lang po. Makikita po natin sa 2 Samuel chapter 11
and 12. Basahin niyo po. Doon niyo makikita ang storya ni Bathsheba at ni David. Okay. So, pero itong maganda, sana tayo ganun din. Para makatawid tayo at mag-umpisa ng magandang buhay sa 2026. Pag alam mo na nagkamali ka, pag alam mo nagkasala ka, lalo na sa harapan ng Panginoon, humingi ka ng tawad. Huwag kang tumakbo. Huwag kang magtago. Huwag kang magpatuloy. Dito na lang ako, iinom na lang ako ng Red Horse. Mapawi itong nararamdaman ko. Dito na lang ako sa barkada ko, masaya sila dito. Makalimutan ko yung mga ginawa kong kasalanan. Hindi po. Dumapa ka, lumuhod ka, at sumigaw ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Yung totoong, yung sabi kanina, sincerity. May sincerity kasi sinasabi mo. Sa paghingi mo ng tawad sa Diyos, ay may sincerity ka na, Lord, nakita din ni Lord kung hindi naman totoo yung hingi mo ng tawad eh. Baka maya, humingi ka lang ng tawad, nagtuwad-tuwad ka lang din, hindi naman totoong humingi ka ng tawad. Okay? So, ang sinasabi po dito sa kwento na ito ni David, na si David mismo ang ating example, na dapat ay siya po ay nagsisi. Nagsisi humingi ng tawad, at yung pagsisisi ni David, buong chapter Psalms 51, basahin niyo po. Binasa ko po yan, grabe ang paghingi ng tawad ni David sa Diyos. Dahil sa nagawa niyang kasalanan. Hindi kagaya natin, Lord, patawarin mo na ako, Lord. Hindi na ako ulit, Lord. Siyempre, hindi ko naman nila lahat. Meron naman talagang sincere kung humingi ng tawad. Tulad ko, may time na sincere, may time na hindi. Okay. Kaya, si David, sincere po siya. Sincere po siya sa kanyang ginagawa. Meron siyang word of honor. Meron siyang integrity. Yun nga lang, mahina siya pagdating sa tukso. Ganun din naman tayo. Mahina tayo pagdating sa tukso. Lalo pa pag tukso ng alin. Alam niyo na yan. Ako tukso sa pera. Pero ngayon hindi na. Hindi na. Nanay, di ba po, Nay? Hindi na ako magpapadala sa tukso ng pera. Ano, Nay? Yes, nanay ang witness niya. Okay. Okay. B. Ayan. Let God renew your mind through His Word. Dapat i-renew, yung renewing of the mind through His Word sa mga salita ng Diyos. Hindi tayo mag-renew ng nagre-renew-renewan lang tayo, magbabasa-basa lang tayo at Hindi. Sa mga salita ng Diyos, doon po tayo bumalik. Bumalik-balikan natin. Ang sabi dito sa Romans 12:2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-ayang lubos sa kalooban. Kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin pala, kung babaguhin natin ang ating pag-iisip, katulad niyan, ang narinig na natin kung paano magsisi, paano tayo nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nag-aaral pa tayo ng Bible School, meron tayong Sunday service, marami tayong ginagawa, may mga ministry tayo. So matotal, naririnig na natin kung paano natin baguhin ang ating pag-iisip. Tama po? Narinig na natin yan. Huwag tayong magbingi-bingihan kasi. Dapat pag narinig natin, narinig talaga natin at ginagawa natin. Sinusunod natin ang nais ng Diyos sa buhay natin. Okay. David knew that God's truth brings stability. Alam ni David na ang salita ng Diyos at ang katotohanan ay nagpapatatag sa atin. Amen? Kasi diyan tayo tumatatag, di ba? Palagi, Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga blessings ninyo, sa iyong salita, Lord. Di ba ganun tayo pag mag-pray? Lord, dahil itong mga salita na ito ay gagamitin namin ito sa pang-araw-araw na buhay upang kami ay lumakas. Amen? So ganun po. Yan, sinasambit natin yan eh. Sinasabi natin yan sa ating prayer eh. Okay? And alam ni David ang katotohanan na nagdudulot ng katatagan. Okay, tinagalog ko na. We must allow Script to reshape our mindset. Tandaan natin, kung tayo naliligaw, kung tayo naguguluhan, kung tayo'y parang nawiwindang, bumalik tayo sa Word. Balik tayo sa Bible. Balikan po natin ang Bible kung naliligaw po tayo.
kung para bang hindi natin naintindihan na bakit ganito, balik tayo sa Bible. Ngayon, kung hindi mo pa rin maintindihan, ang dami naman mga kapatiran, andyan ang mga pastor, di ba? Andyan si Nanay Fe, si Pastor Anthony, lahat ng pastor, Pastor Rani, Pastor Jay, Pastor Boyet, at si Pastor Degs, Pastor Sunny. Wag na lang ako. Basta po, kung tayo ay naguguluhanan at naguguluhan na hindi tayo sigurado sa ating narinig at sa ating nagbasa, ulit-ulitin nating basahin. Alam niyo po, ang dami po natin pwedeng lapitan eh. Ang dami natin pwedeng lapitan para maintindihan kung ano ba ang talagang sinasabi ng Diyos dito sa passage na ito. Amen? Sana ganun ang gagawin natin. Huwag tayo mahiya. Hindi nga tayo nahihiya gumawa ng masama eh. Pero sa mabuti, nahihiya tayo. Pag mabuti na ang gagawin, may uklot-uklot, nahihiya. Pero pag masama, go. Sige tayo, doon tayo. Doon tayo, huwag na tayo magsimba. Okay? So, dapat po, naintindihan natin kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin sa pamamagitan ng buhay ni David. Para po ito sa bagong buhay na nais natin makamtan sa pagtawid natin sa 2026. Okay. We must allow scriptures to reshape our mindset. Dapat talaga bumalik tayo sa Word of God. Okay, lesson. Yan na, may lesson tayo. Transformation begins in the mindset of and the mind before it shows in our actions. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isip bago ito makita sa ating mga actions o gawa. Ang ibig po sabihin nito, ang pagbabago, hindi naman po yan mabilis eh. On process po eh. Hindi naman magic na, ay nagbago na agad ako. Narinig ko lang na, for God so loved the world. Diba? Narinig mo lang yung John 3:16. Narinig mo lang yung I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, nagbago na ako. Hindi po. On process po yan lahat. Kaya nga tayo, may Bible. Kaya nga tayo may mga kapatiran. Kaya nga may intercessory. Kaya nga may Dorcas. Kaya nga may Mugia. Tama po. Dahil doon tayo mahuhubog, doon tayo magbabago ang ating kaisipan. Kasi every time na mag-meet tayo, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. At masaya pa, dahil may pagkain pa. Kung sinong gustong umattend sa aming intercessory, lapit lang kayo kay Teacher Sim. Andyan po si Ate Sim. Okay po? So, ang application po ng ating kaninang mga pinagdadaldal ko po, starting 2026, commit to daily Bible reading, replace negative thinking with God's Word and promises. So, madali na pong intindihin na ngayon po, sa pagsapit ng 2026, so kaya ito mga 1 week before 2026, bago magtutukan ng Happy New Year, mag-umpisa ka na kaya. Mag-umpisa ka na magbasa ng Word of God. At pagbulay-bulayan mo na. Para sa 2026, maghanap ka na ng mag-mentor sa'yo. Maghanap ka na ng magtuturo sa'yo, magpapaintindi sa'yo. Kasi po ang Holy Spirit po nandito sa ating puso eh. Kaya naman tayong turuan ng Holy Spirit eh. Maging sincere nga lang tayo sa paglapit sa Kanya at paghingi ng tulong. Okay? So, ang sunod po, number 3. Ayan, mabilis, number 3 na tayo. Ang third request, prayer request ni David. Let God lead you in the right path. Ay, hallelujah. Life verse ko po yun eh, yung Proverbs 3, 5 and 6. Life verse ko po yun kasi dyan ako binago ni Lord sa verse na yan. O hindi lang sa verse na yan, pero yun po ang nasumpungan ko, kaya nagbago po ang isip ko at ang puso ko. Okay, sabi ni David, see if there is an offensive way in me and lead me into the way everlasting. Lord, tignan mo po kung may masama, may kasamaan ba sa puso ko ito, sa buhay kong ito, Lord. Tignan mo, Lord. Sabihin mo sa akin, ano bang masama sa akin? Ano bang nagawa ko masama, Lord? Ano bang dapat kong baguhin, Lord? At sabi niya, para po, pag binago ko na po ito sa tulong mo, dahil yung pong nais mo, dadalhin mo na po ako sa buhay. Makakamtan ko na ang buhay na walang hanggan.
Amen? Dahil yun ang uwi natin. Hindi tayo uuwi sa baba. Uwi tayo sa taas. Hindi tayo uuwi na kasama ang kampon ng dyablo. Uwi tayo na kasama si Kristo. Di ba sabi nga sa Bible, si Jesus ay umakyat na nasa langit, nauna na siya, at nag-prepare siya ng mga mansyon para sa atin. At ang gusto niya na kung nasaan siya, nandoon din tayo. So in the end, we will win. Doon tayo sa Kanya. Kaya lang, marami tayong dapat gawin. Hindi lang naman, ay yes, panalo si Jesus, panalo na rin ako. Panalo ka ba talaga? Ano bang pinagagawa mo sa buhay mo? Okay? Yes, okay. A, allow God to reveal sinful habits and attitudes. Dapat pabayaan mo rin ang Diyos na ipakita niya sa'yo ang mga habits mo, yung kasalanan, kung saan ka ba nagkakasala, ano bang kasalanan na paulit-ulit. Paulit-ulit ka bang nanonood ng porno? Sana wala namang ganon. Paulit-ulit ka bang nanonood ng kahit na nagpipray ka, biglang nag-stop yung prayer mo kasi may nag-pop up, ay doon ka na napunta. Paulit-ulit ka bang nag-games? Paulit-ulit ka bang ang cellphone na lang ang buhay mo, hindi na ang Diyos? Yun ang sinful habit na nakakalimutan na natin na may Diyos na dapat nating unahin. Distraction talaga yung... ang cellphone, marami naman na ibibigay na maganda at mabuti. Okay? Pero hindi lahat. Piliin ninyo ang inyong ginagawa o kung anong gagawin sa cellphone. Sa social media, I mean. Okay po. Dito na po tayo sa... Ang Kristiyano daw ngayon, tayo, dapat mag-surrender tayo sa mga nakatago nating mga kasalanan. At yung mga toxic habits and wrong relationships. Yun yung wrong relationships. How is your relationship right now with your family? Oh, tinamaan ako doon, nanay. How is your relationship with your family, with your wife, with your husbands, with your relatives? How? How is that? What is going on? Okay lang ba? Okay pa ba? Okay pa kung okay pa, di okay? Sige, palakpakan natin si Lord. Kasi okay ang mga okay po? So, yun, yung mga wrong relationship. Siya sa atin ni Lord yan. Kayo mismo siya sa atin. Alam niyo yan eh. Alam natin kung wrong, kung mali ang relationships natin. Okay? Hindi ko na i-elaborate. Kasi pag in-elaborate ko, ang pangit. Okay. Alam niyo na yan, matatandaan na kayo. Okay po, ang sunod ay, sabi, trust in the Lord. Ayan, yung 3, 5, and 6, yan na po yun, yung sinasabing dapat ay sundan natin ang direksyon ng Diyos. Hindi yung direksyon natin. Okay, sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, yun. Kung tayo po, sa totoo lang, life verse ko nga ito eh, sa totoo lang, na kung tayo po ay nagpapaguide, nagpapatama, nagpapakorek sa ating Panginoon, na hindi tayo nasasaktan, na hindi tayo nagtatampo. Sinaway ka nga lang leader mo, nagtampo ka na, hindi ka na dumadating sa practice o dumadating sa mga gawain. Nasaway ka lang kasi ganito, nasaway ka lang saglit, kunti-kunti, ayaw mo na. Hindi maganda. Alam niyo mga kapatid, kung tayo man ay natisod, ito, kung tayo man ay natisod dito sa ating simbahan o sa kapwa natin mananampalataya, huwag tayo umalis. Kasi po, pag-ihiluminin ng Diyos yan dito. Dito rin yan gagaling. Hindi yan gagaling sa labas. Mabuti kung sa labas, sa ibang church ka pupunta at ang napili mong church, katulad ng church natin, paano kung yung mga tao sa labas na hilain ka lang ng masama? So kung tayo ay natisod man, nasaktan man tayo sa loob ng ating kongregasyon, huwag tayong umalis. Dahil dito rin yan gagamutin ng Diyos. Dito rin tayo gagaling. Dito rin yan itatama ng Panginoon. Okay. Doon na tayo sa, malapit na tayo. Maatras pala siya, no? Okay. Yon. Gusto ko pong itignan ng diin ang connection. As one body of Christ,
Kasi si David po dito, sabihin ko muna sa inyo ha, si David, nung si David he followed God's leading, yung si David. He returns every time he failed. Sinusunod niya ang leading ng Panginoon sa buhay niya. At pag siya po ay nagkamali, nadapa, nagkasala, bumabalik po siya uli sa Diyos. Hindi yung nagkasala ka ng yabang mo pa. Okay. So, itong pong connection na sinasabi na gusto ko lang bigyan ng diin ng connection. Makikonnect po tayo. Makikonnect po tayo sa ating kapwa mananampalataya. Makikonnect tayo sa ating leaders. Makikonnect tayo sa mga pastors. Huwag tayo mahiya at huwag tayong matakot i-correct. Kasi po sila din, kung lumapit tayo sa kanila, ipag-pray ka nila, ipag-pray ka namin, at ang leading din ni Lord, ang hihintayin namin, para sa kagalingan mo at sa kaiaayos ng lahat ng bagay. Hindi naman basta-basta lang yan. Sila Nanay Faye, basta-basta, si Nanay Faye, naranasan ko yan kung paano din ako sinasaway noong panahon ng pasaway ako. Si Ricky? So, ibig sabihin, huwag tayong magtampo, magpasaway tayo, magpag-guide tayo, magpalid tayo. Kasi ginagamit silang instruments ng Diyos para to make our relationship, our faith stronger. So, connection. As one body of Christ, kailangan po natin ng connection. Mag-connect po tayo. Saan ba ako magkukonect? Ay, sa intercessory. Saan ba ako magkukonect? Sa Mugia. Saan ba ako magkukonect? Ay, doon sa Mascap. Saan, Nanay? Ayan na lang. Mag-connect tayo sa lahat. Okay? Amen? May connection na ba tayo sa isa't isa? Meron. Pero walang sumasagot. Sige na nga, kung ayaw niyong sumagot. Okay. So ito na, matatapos na po tayo. Basta po yung connection. Hindi ko lang ma-elaborate ngayon kasi we are running out of time. Okay. Lord, thank you Lord kasi binigyan mo rin ako ng opportunity Lord na matatapos ito nang hindi ako nabubulol, hindi ako nadadapa. Okay, sige. Ito na po ang ating conclusion. Teka, sabihin ko muna sa inyo. Tayo ba ay nakahanda na para sa 2026? Yung lahat ba na narinig natin kanina, ay ninamnam ba natin na dapat talaga natin yun ay gawin? Ay, wang ko sa inyo, gawin nyo ha? Gawin ninyo, matatanda na kayo, gawin nyo. The right way to start a new life. Ito yung conclusion natin. This coming 2026, it's not by changing circumstances. Hindi po yung mawala yung problema, hindi po mawala ang mga pagsubok, hindi po mawala itong mga, kung ano-ano mang karga-karga natin, o yung inaayawan natin. Hindi po yun. Ang sabi po dito, but by letting God change our heart, mind, and direction. Ano po ang sabi? By letting God change, tama? By letting God change, baguhin ng Diyos ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip at ang direction natin ay diretso na tayo lumiliko, pa kanan o pa kaliwa. Diretso na tayo sa ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang pagdating. Okay? So, ayan, meron pa. Just like David, let's begin the year 2026, lapit na, with a searched heart, a corrected and renewed mind, a guided life. Kasi kung walang gumagabay sa atin, wala. Ligaw talaga tayo. Okay, when God leads us, we don't just start the year right. We walk in the way everlasting. Hindi lang daw natin sisimulan ng tama ang bagong taon, ang bagong buhay, kundi dapat lumalakad tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? O, palakpakan natin si Lord. Kakanta pa, hindi na lang kayo kakanta. So, hindi na kayo kakanta. Okay. Sige, closing prayer na po. Pwede pa po tayong tumayo? Mag-closing prayer po tayo. Okay, let us pray. Heavenly Father, Panginoon namin Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan today. Lord, I pray na tulungan at gabayan nawa ninyo kami. At nawa, Panginoon, ang inyong banal na espiritu na nanahan sa aming mga puso, Panginoon. Siya po ang tunay na maggabay, magbigay ng conviction, discernment,
at magsaway sa amin, magturo sa amin, Panginoon, upang ang lahat ng narinig namin ngayong araw na ito, Panginoon, ay tumimok nawa sa aming mga puso't isipan. Dahil alam namin, Panginoon, na walang mangyayari sa amin kung hiwalay kami sa iyo. Salamat sa halimbawa ng buhay ni David. Tulad niya, inanyayahan ka po namin, Panginoon, na siyasatin ng aming mga puso. Linisin mo po kami sa anumang maling landas at ituwid mo po ang aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.